Sa Vatican, tuloy-tuloy din ang paggunita sa Ash Wednesday kahit hindi muna si Pope Francis ang nangunguna. Bagamat mas mabuti na raw ngayon ang kanyang kondisyon, naghahanda pa rin ang Holy See sa posibleng worst case scenario. Magbabalita si Gretchen Ho. Simula na ng Kwaresma, pero hindi tulad ng dati. Hindi na muna pangungunahan ni Pope Francis ang mga selebrasyon dito sa Vatican. Patuloy pa rin kasi siyang lumalaban sa kanyang sakit na double pneumonia. Sa pinakahuling medical bulletin kagabi, sinabi ng Vatican na stable ang kondisyon ni Pope Francis matapos makaranas ng 2 acute respiratory failure nitong Lunes. Alerto at oriented daw ang Santo Papa na hindi na nakaranas pa ng bronchospasm sa maghapon. Nagsimula na rin siya sa high-flow oxygen therapy at magpapatuloy sa non-invasive mechanical ventilation hanggang mamaya. Bagaman mas bumubuti ang kanyang lagay, kapansin-pansin na hindi na isinama sa bulletin ang mga ginawa ni Pope Francis, hindi gaya noong mga nakaraang araw. Kaya patuloy pa rin ang pagbabantay, lalo't hindi inaalis ang posibilidad na lumala anumang oras ang kanyang kondisyon. Nagkaroon naman tayo ng pagkakataon na makausap ang Philippine Ambassador to the Holy See na si Myla Makahilig patungkol sa pinagdadaanan ngayon ni Pope Francis. Kita naman probably from around the Christmas season kasi hectic yan for the Vatican. He had difficulty breathing talaga. And hindi niya natatapos yung homily or yung mga catechesis niya. But for a man his age, he keeps a very punishing schedule na I guess he starts at 8 o'clock. And then sunod-sunod yan yung mga appointments niya. Even sa nababasa ko sa schedule niya, I get tired from just reading yung anong mga activities that he is supposed to do during the day. And he travels. But nakita ko rin from engagements and encounters dun sa Vatican that he gets a boost when he meets people, especially the youth. If may occasions during papal masses na may maraming mga kabataan and they keep shouting his name, mas lalong humahaba yung kanyang ikot. Tugon din daw ng Vatican sa publiko ang ginagawang araw-araw na update sa kalagayan ng Santo Papa. Is one for transparency, and yun nga, yung concern niya na people do not get too concerned as well sa kanya. Di ba parang it's a way to ease yung concern ng mga tao sa kanya. So I can imagine na he would want people to know his situation so that they are given some measure of reassurance as well. Hindi rin daw maitatanggi na maraming pagbabagong nagawa si Pope Francis sa kanyang panunungkulan. He leads from the ranks. Hindi siya yung somebody who's way up there na detached and parang difficult to get to. His accessibility is something that endears him and makes for a good leader kasi nakikita ng tao na he is one of them. Sa tanong naman kung nakaapekto sa kalusugan ng Santo Papa ang financial problems ng Vatican at umano'y gusot sa mga kardinal, sagot ni Ambassador Makahilig. I think a lot of the niya was really to do a system change. Hindi lang naman siya nag-target ng individuals. It wasn't really a witch hunt na targeting a particular person, but ang administrative changes that he has pushed was really to make the Vatican city-state and the church itself function better and do its work more efficiently and get the benefits to the intended recipients talaga. At kahit pabago-bago man ang kondisyon ni Pope Francis, hindi lang magbabago ang tuloy-tuloy na pagdarasal at pagsama sa kanya ng mga Katolikong Pilipino sa pag-asang babalik ang lakas at sigla ng Santo Papa. We continue to pray that he pulls through with this one. And we also pray for the church itself, no, na
just like any other entity that could be facing transition, that it will stand firm and continue on. Para sa 1PH, Gretchen Ho, nag-uulat mula sa Vatican.